At hindi lang po ito sa show. Marami tayong sa extension yan. Yung extension na hawak si Pedro ang hinahanapin nyo. Yan. Ginamit din doon. O sige. Okay. So, sa taas ko ito, para sa ganon, ay pwedeng ipihit dito sa gawin dito nila. Okay? Okay lang ba kayo lang dito? Okay lang kayo dyan? Yung pwedeng ipihit, yan, ganyan. Kaya para ipihit siya papunta ron sa likod. Yan, pag ano, tagilid. Yan. Okay, sige. Habang nagbabasa tayo, hayaan natin sila dyan. 15 verse 11 to 24. Sabay-sabay natin basahin dito. 1, 2, 3, go. Sinabi pa ni Jesus, sabi ko sabay-sabay. 1, 2, sino yung nakakita na sa Bible niya? Okay, babasahin natin ha. 1, 2, 3. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, sa akin ang mamanahin ko, at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Verse 13, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte, at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng kanyang bisyo ang lahat niyang kayamanan. 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. Kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin na ninyong anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa at patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa inyo, sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bisa ninyo siya. Suutan niyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang kuya at tayo magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala ngunit huling natagpuan at siya at sila nga'y nagdiwang. Diyos ang magpala ng kanyang anak, ang kanyang salita at ang pag-uusapan natin ngayon ang tungkol, hindi yung tungkol lang sa anak, kundi ang tungkol sa isang ama. By the way, today is Father's Day, kaya pag-uusapan natin ay yung tungkol sa isang ama na nakita natin, na binasa natin ngayong umaga. Aming Ama, salamat po sa napakagandang umaga, salamat sa hininga ng buhay, the breath of life we have. Thank you, we have kompleto yung aming kaisipan, meron kami Panginoong nagpa-function na isip, ang dugo namin ay buhay, ang mga function ng kidney, ng lungs, ng heart ay natural. Ito ay natural born, ito ay ginawa mo, finorm mo ito sa puso namin at kaya kami buhay, may layunin ka para sa amin. Lord, hayaan ninyo na ang mensahe ng iyong salita ay mapasa amin ngayong umaga at bigyan mo kami ng magandang reception, Panginoon, na kami ay laging tumingin, tatanaw sa iyong ginawa. Wala po kaming magagawa, tunay nga po kung kami hiwalay sa iyo. Sa iyo, papurit pa sa salamat sa tayong pangalan ng aming tagapagligtas na sa Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Dahil natin makakaupo na, palapakan natin si Lord. Okay. Ready na kayo? Yan. Okay. Umabot ba? Umabot?
Naka-number 3 na siya kay Edwin. Okay na? Sige na. Pwede na yan. Isara mo na kaya yan, Edwin, ano? Yan. Kaya lang kung na dadaanan, ano? Sige. Yung mga naglarong bata sa loob, makisuyo lang na huwag masyadong... Maglaro lang, pwede maglaro lang, pero huwag nang maingay, okay? Okay. Oo daw, oo ba? Pwedeng maglaro, huwag na lang mag-ingay. Sige. So, medyo marami tayong gagawin sana, ano, na kasama related to sa video. Gusto kong pakita ng mga testimony, pero siguro sa isang linggo ayusin na natin. So sa ngayon ay magtyaga muna tayo. Kasi aking ano ay hindi ko malaman kung saan nakalagay. Okay? So, ang topic natin ngayong umaga ay papamagatan po natin ang pag-ibig ng Ama ay tunay. The love of the Father is real. Amen? Amen? So, samahan niyo ako saglit lang at medyo ina-adjust ko yung aking masyadong maliit. Okay. So, ano lang ang mga anak natin, ano, baka matisod sa mga kuryente, sa wire. Baka makalimutan natin may anak tayo, okay? Okay. Pwede ko bang kayo tanungin? Sagot po, sagot. Pwede. Iyon, pwede palang ganun eh. Pero, naglubiin. Okay, nakita natin yung binasa natin ngayon lang ay patungkol po sa Ebanghelyo ni Lucas na kumpletong naglalarawan ng totoong pagsisisi. Ano nakita natin doon? Yung salitang pagsisisi. Yan, ng isang alibughang anak. Ano ba ibig sabihin ng alibughang anak? O prodigal? Yan. Suwael. Ano pa?
Okay, ang kwento nito ay kwento nating lahat. Sabi mo nga, kwento ko din yan. Tungkol sa walang humpay na kasalanan sa buhay ng mga tao. Ipinakikita rin ito kung paano ang sinag ng liwanag ay suminag sa buhay ng isang makasalanan. At kapag nagnilay-nilay tayo, katulad ng anak dito, siya ay nagnilay sa kanyang mga gawa upang siya ay magsimulang magbago. Ipinakikita rin na di nagmamaliw na pag-ibig ng Ama. So ito yung focus natin, ano? Ipinapakita rito ang hindi nagmamaliw. Sabi mo nga, hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Ama. Yan. Na matyagang naghihintay sa kanyang mga anak na magbalik. So, bakit sinabi natin ang dakilang pag-ibig ng Ama ay katangian po ng isang ama yung talagang laging naghihintay sa Panginoon o naghihintay sa isang anak na magbabalik at magsisisi. Pero may bagay na dapat nating tandaan, proseso para gumalaw ang kamay ng Panginoon sa ating buhay. Una, yung tatlong mahalagang hakbang sa proseso ng pagsisisi. Una, nagbago ang isip. Verse 17, nagpasya siya na lisanin ang nakalulungkot na kalagayan na nakita sa sarili at nagbalik sa pangalawang pagkakataon. So yung 17 ay nagsasabi na nagbabago ang isip ng mama o ng batang ito. At dahil dyan, sabi mo nga, pagbabago ng isip. Kabaliktaran yung isa no, mayroong ganun, pag may ganun daw, may sira ulo. Pero yung isang ganun, yung pabalik naman, ay nagbago ang isip. Okay? Nakaranas na ba tayo ng pagbabago ng isip? Okay? Okay? So, sabi yung 17, nagpasya siya. Kaya yung pagbabago ng isip ay nagpapasya na iwanan o kaya ay talikuran ang nakalulungkot na kalagayan na nakita sa sarili. Yan. So, tapos hindi lang siya nagbago ang isip. Yung pangalawa, verse 18. Sabi niya, ginawa niya ang tamang pagpapasya. Kaya, napakahalaga din na para tumayo ang ating Panginoon, yung ating Ama, ay magawa natin yung pinakatamang pagpapasya. Sabi mo nga, pinakatama. Sa English ay the right decision. Sa verse 18, sabi niya, tatayo ako, magtitindig ako at paroroon ako sa aking Ama. Ang pagsisisi ay kilalanin mo ang iyong kalagayan. So, ang repentance daw ay pagkilala na kung ano yung sitwasyon mo. Ano daw ang pagsisisi? Yan. Yung pagkilala ng iyong sitwasyon. Yung bang pag-amin. Yan po ang ibig sabihin ng repentant. So, dumating na ba sa buhay natin gano'n, na kapag alam mo, minsan nararamdaman mo para tila malayo ang Panginoon sa atin. Isang balik mo lang. At ito'y nagsisimula sa isang pagpapasya. Una, pagbabago ng isip. Ang ikalawa, pagpapasya. Sabi niya, ang pagsisisi ay kilalanin mo ang iyong kalagayan. Anong kalagayan niya? Sabi niya, Ama, patawarin mo ako dahil ako'y nagkasala sa Diyos at sa iyo. So, napakahalaga na kilalanin natin yung ating kalagayan at ang pagpasya na bumalik sa tamang daraanan. Pwede naman din nag-repent siya, pero hindi naman siya nagpasya na babalik na ako sa Ama. Pero yung pangatlo, ito ang pinakamahalaga, pagpapahayag ng mga kasalanan. At ito pahirap. Likas sa ating mga tao ay, sukol na, ayaw pa umamin. May kasabihan ng mga lalaki, 11 commandments, sabi pag 11 kautusan, huwag kang aamin. Totoo ba yan mga kalalakihan? Yan. Pantayin mo na kaya yung mga ibang pakialaman mo si Bob, pakialaman mo. Patayin lahat ng wire na hindi kailangan. So yung pangatlo, para sa recipient ng totoong pagsisik. Manabatay pati mic ko. Huwag galawin yung mic ko. Test. Test. Okay, patayin yung iba, huwag yung mic ko. Okay, verse 18, sabi niya, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa Diyos at sa iyong paningin. Sabi niya, nagkasala ako sa Diyos, nagkasala din ako sa iyo. Sabi niya,
Pagsisisi ang resulta ng pagiging basag na puso, dadala ng pag-amin sa kasalanan ng isang tao. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at iyong pinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Psalms 32 verse 5. Awit 32:5. Okay, bago natin ituloy ito. Yan. Sino nakakaalam ng kantang kahapon kinakanta ito ng mga tatay? Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng tatay mo. Yan. Alam natin yung lyrics na, at ang kamay nila ay iyong ilaw. Nanay at tatay mo. Pero sa tuwa nila, di malaman ang gagawin. Minamasdan pati pagtulog mo. Sa umaga, sa gabing pagtulog. Kalog ka ng, ang kamay lyrics na? Napupuyat ang tatay mo sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga naman, kalog ka ng iyong amang nagtuwang-tuwa sa iyo. Di ba? Tuwang-tuwa yung nanay mo nung isinilang ka. Amen? Ito na, transition. Bilang pagkilala kay Freddy Aguilar, ang ama ng isa sa mga dakilang mga awit sa Pilipinas, sabi niya, pagkilala dahil patay na siya, ngayon ay malaki ka na, nais mong maging malaya, di man sila payag, walang, tama ba mga magulang? Di man sila payag, di man tayo payag, minsan wala ka namang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, ang kapayo nila'y sinuway mo. Tararararan, tararararan. At ano kasunod? Di mo man lang inisip ng kanilang ginagawa'y para sa'yo. Tararararan, tararararan. Once more, di kasunod ang yayaw mo, di mo sila pinapansin. Ano kasunod dito? Dahil nais mong maging malaya at ang ano kasunod? Ben sila payag, walang magagawa. Ikaw nga'y biglang nagbago, naging matigas ang ulo mo. Dahil sinuway mo, pagsisisi ang nasa isip mong nalaman mo, ika'y nagkamali. Pagsisisi ang sa isip. Ulitin na natin yung lyrics na yan. Pagsisisi ang sa isip ko, nalaman ko, ako'y nagkamali. Kailan mo nalaman na nagkamali ka? Kailan mo naisip na nagkamali ka na? Nung nag-asawa na siya, umami na si Ate Jo. Kailan tayo nag-isip? Di ba, minsan hindi na talaga natin na... ngayon, dumiretso tayo sa karakter, pag-usapan natin, yung karakter ng isang ama. Na hindi dito pinag-uusapan ano bang mali, ano bang bagay na iyong ano bang laki ng kasalanan na iyong ginawa, ay ang ating Ama ay lagi pong naghihintay. Sa verse 20, ang Diyos ay laging nakatingin sa atin na may kahabagan. Gaano man tayo naging malayo sa Kanya. So, ang desisyon ng Ama, makikita natin dyan, una, lagi siyang nakatanaw. Sabi mo nga, lagi kang tinitingnan. Lagi siyang nakatanaw, lagi siyang nakatingin sa atin na may kahabagan. Amen? Bakit siya nahahabag? Kasi alam niya na kapag ikaw ay nawalay sa Kanya, wala kang magagawa. Ang una, nakatanaw. Pangalawa, siya ay nahabag sa verse 20. Nasaktan ang makasalanan ang Diyos ng Kanyang kilos at nagdulot ito upang magalit ang Panginoon sa Kanya. Sa Isaiah chapter 1 verse 18. Kaya nga, nasaktan ng Diyos nung nakita niya na ang kasalanan ginagawa o pinagagawa ng isang anak.
Hindi pinag-uusapan kung gaano kalaki ang kasalanan kung tayo'y babalik sa Ama. Aabutin niya tayong may habag at pagpapatawad. So siya, ang una, siya ay nakatanaw. Pangalawa, siya ay nahabag. Ang isang ama, hindi lang siya laging nakatanaw. Amen? Siya po ay mahabagin. Sabi po nga, mahabagin. At ang pangatlo, siya ay sumasalubong. Sa verse 20 uli, tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya ay hinagkan. At sa sandaling nagpasya tayo magsisi, sasalubungin ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Bukas kamay, puno ng pag-ibig upang bigyan tayo ng proteksyon at katiwasayan. Ano nga ang ginawa ng Ama o karakter ng isang tunay na Ama? By the way, ako'y Ama, si Chip ay Ama, at maraming kalalakihan dito ay Ama din. Ano ba ibig sabihin ng Ama? Father. From the Greek word, source. Pinagmulan. Right? Source. Kaya pag sinabi mong, our Father in heaven, ibig sabihin, aking Amang pinanggalingan ko. Ikaw ang source ko. Amen? Amen. Kaya pag nagpipray tayo, Ama ko. Yeah. Nagsasalita ka na siya yung pinanggalingan mo. So tatlong karakter ng isang tunay na Ama dito sa Biblia na nakikita natin sa katauhan ng Diyos. Lagi siyang nakatanglaw, lagi siyang nakatanaw sa atin. Pangalawa, siya ay mahabagin. At ang ikatlo, ayon, sinasalubong niya tayong palagi kapag tayo ay pauwi sa Kanya. Naalala ko tuloy yung kwento sa Facebook, whatever, hindi ko matandaan. Pero sabi ng Ama sa kanyang anak, anak, pagpagod ka na, uwi ka lang. Anak, pagka bigo ka, uwi ka lang. Uwi ka lang sa atin. Anak, di ba? Naalala ko rin yung mayroon akong kinasal sa Pangasinan ay nung malapit ng matapos, hinihingan ko po ng isang advice na mahilab-hilab galing sa magulang o kaya sa ninong at ninang. So nung dumating na po doon sa tatay ng babae, sabi niya doon sa kanyang anak, anak, ang anak niya babae, igalang mo ang iyong asawa. Sabi niya, kahit ano pa man ang mangyari, igalang mo siya, irespeto mo siya. Sapagkat ako, ginawa ko yan. Kaya hanggang ngayon, nagkasama kami ng nanay niya. So, in-address naman niya yung pangalawa, sabi niya, ikaw naman, mapapangasawa, ikaw ang mamanugangin ko. Ang payo ko lang sa'yo, sabi niya, ay ito. At pakinggan mo. At pakinggan niyo rin. At natutuwa ako. Sabi niya, dumating man ang panahon na magkagalit kayong mag-asawa. Dumating yung panahon na magkaroon kayo ng tampuhan, kagalitan, at kung ano-ano pang mga pangyayaring hindi nyo magugustuhan sa isa't isa, natural darating yan. Tama po ba ako? Yan, sabi niya, huwag mong kakantiin ang anak ko. Huwag mo lang sasaktan. Isoli mo na lang sa akin. Tatanggapin ko. At natandaan ko yun. Hindi ko nakakalimutan yun. Meron palang ganong ama, no, na sige lang, pero huwag mo lang sasaktan. Lubhang masakit sa isang ama na nasaktan yung kanyang anak. Amen? Nakikita nyo ba ang ama natin sa langit ay handa na tayong ipagtanggol? At ang sabi niya, huwag ka lang saktan, uwi ka lang sa bahay. Iuwi mo lang siya at huwag mo lang siyang sasaktan. So, iyon, siya ay mahabagin at lagi siyang naghihintay, lagi siyang nakatanaw, at ang pangatlo, lagi na tayong sinasalubong. Amen? Yan, lagi na tayo sinasalubong. Actually, hindi ko natandaan kung saan conversion. TPT yata, may pakihanap mo kaya. TPT, the Passion Version. Sabi niya, nagsasalita pala yung anak, sabi niya, malayo pa lang ang anak ay nakita na siya ng kanyang ama. At sabi niya, Dad, I'm sorry. Sorry po. At sabi, nakita mo na, the Passion. Ang ganda na sinabi niya gusto ko yung Passion Version. Ayaw? Oo. Sa verse 20 na yan So, kasi, ayaw ko namang hiwalay ito, baka mawala pa yung outline to Yan. Kasi, napakahirap ibalik.
Mamaya, hindi ko na makita. Okay. Tumakbo siya at niyakap siya sa leeg at siya ay hinagkan. Sa sandaling nagpasya tayong magsisi, sasalubungin ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Sasalubungin ng Ama ang bawat isa sa atin. Bukas ang kamay. Amen? Punong-puno ng pag-ibig upang bigyan tayo ng proteksyon. Amen? Alam niyo kung bakit? Kwento ko lang sandali. Yan. Sa verse 21. Then the son said, Father, I have wrong. I have sinned against you. I could never deserve to be called your son. Just let me. The father interrupt and said, ibig sabihin, hindi niya pinatapos yung sinasabi ng anak. Sabi niya, Son, you're home now. You're home. Nandito ka na sa akin. Kaya, ito po yung ganda ng translation. Sabi mo nga, I'm home. Sa bawat panahon na naramdaman mong nalayo ka, pag uwi mo, gusto kong sabihin sa iyo, Son, you're home. Amen. You're home. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, you're home. Son, you're home now. Nasa bahay ka na. Naalala ko sinabi ni Kel. Tanda mo yung Kel, sinabi ko? Nung nasa pulilan tayo. Ano yung sinabi mo sa kay Pastor? Naalala mo? Yung lumalabas tayo doon sa chapel. Yan, katatapos ng gawain, sabi ni Kel, kung hindi niya naalala, may bagong apong pamilya, Pastor, sabi niya. At sabi ko sa iyo, you're home, you're welcome. Amen? Apayan mo kayo katabi mo, sabi mo, you're home. Sorry, ako ay naging emotional. Gusto ko yung translation din. The father interrupt and said, Son, you're home now. Parang sinasabi niya, oops. Tinakpan niya yung bibigyan. Sabi niya, you're home now. Alam po ninyo yung mararamdaman ng isang anak na dami mong nakalimutan, dami mong nakaligtaan. Pero nung dumating ka, dami mong explanation, pero hindi ka hinihintay ng ama. Sasabihin niya, oops, I know, you're home now. Kaya gusto ko maramdaman din ng bawat isa ngayong umaga, you're home now. Amen? Yan. At minsan, medyo sabihin natin, sometimes your dad becomes hard. Sometimes, yung mga daddy, di ba? Minsan, di natin naiintindihan yung mga daddy sa lupa. Minsan, emotional, di ba? Nahanap ka, pag hindi ka nakita, nagsasalita na kung ano-ano. So, tayo naman, minsan talaga makulit, di ba? Pero ang ganda ho ng katangian ng isang ama, yung ama natin dyan sa langit. Amen? Kaya pala sinabi ni David, sabi niya, mawalan man ako ng nanay at tatay, meron pa rin akong Diyos. Amen? Meron pa rin akong Diyos sa langit. Amen? At hindi niya ako pababayaan. Amen? Amen. So, pangatlong karakter ng isang ulirang, sabi nga, father o ama ay sumasalubong sa kanyang anak. Amen? Isinuot sa kanya ang pinakamagarang gamit. Verse 22, ang nanlilimahid na kasuotan ay kumakatawan sa kasalanan. Ang katuwiran ay kumakatawan sa bagong kasuotan. Dalawa po ang sinasagit ng mga kasuotan o pinakamagarang gamit o damit para sa batang lumayo, nakalimot at nawala. Sabi niya, nandito na kayo. Sabi niya, hindi kayo mga katulong ko. Yung dati kong anak na nawala, nasumpungan. Amen? At sabi niya, napakagandang balita, sabi niya, ito'y dating patay, ngayon ay nabuhay. Amen? Isang magandang mensahe na malagay sa ating kaisipan. Today is Father's Day.
our Father in heaven has the greatest dress or robe prepared for us. Sabi niya, akin na yung nanlilimahit mong damit na lumalarawan sa kasalanan. Akin na ang damit mong punong-puno ng walang kwentang kung ano-anong karumihan, sumasagisag ng kasalanan. Sabi niya, ito ang bagong kasuotan. Nung tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, lumapit sa Diyos at nagbalik loob sa Diyos, nilagyan niya tayo ng bagong damit. Ang galing talaga ng tatay natin. Amen? Naalala niyo ba kung sinong karakter sa Bible na gumagawa ng robe para sa kanyang anak? Yeah. Si Jacob. Gumagawa siya ng damit ng kanyang anak. Naalala niyo si Joseph? Ginagawa niya talaga ng sariling damit si Joseph. Very special. Amen? At dahil doon, pinagkaingitan, doon nagsimula ang mga inggit-inggit. Pero, totoo po yun, alam nyo ba na si Joseph ay related din. Pagka ikino-compare mo si Joseph kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ay nag-sacrifice. Si Joseph, nag-sacrifice din siya. Kaya, sabi niya, isinuot sa kanyang pinakamagandang damit o gamit. Amen? Yon. Ang panglima, sinusuotan niya siya ng singsing. Yung kanina, robe, gamit o damit. Ang panglima, sinusuotan niya siya ng singsing. O sinusuotan niya tayo ng singsing. Ipinakikita rito ng Diyos na ang Diyos ay ibinabalik ang otoridad na nawala. Ipinapakita ng Panginoon na kapag tayo'y totoong bumalik sa Kanya, ang lahat ng mga karapatan natin ay ibinabalik din sa atin. Amen? Amen. 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 16 years old nung nawala ako sa bahay. 16 years old nung mag-ibang bansa ako. 16 years old nung nagkaisip ako para gawing maalwan ang buhay ko. Nagpatangay-tangay sa mga alon ng buhay hanggang sa kung saan ako napadpad. Pero alam mo, 17 years old, bumalik ako sa amin. Bumalik ako sa amin. Yung bang mga karapatan ko sa tahanan ay nawala dahil nahiwalay ako? Hindi. Hindi yun nahiwalay. Ngayon, pero sa Israel, dahil ang kultura ng Israel ay ganito. Ano yung kultura nila? Ang isang anak na nasumpungan, na naglapastangan sa kanyang magulang, pakihanap nga mami yan, sa Deuteronomy yan, alam ko eh. At inyo, natatanda mo yan. Ang isang anak na naglapastangan sa kanyang magulang, ibig sabihin ng lapastangan, ano ibig sabihin ng lapastangan? Di sumusunod, whatever. Alam natin yung lapastangan, ano? Sabi niya, ay dadalhin ng kanyang magulang sa pintuang bayan. Yan. Matapos, ang gagawin, ihaharap siya sa mga nakatatanda, sa mga, kumbaga sa mga justice sa barangay. At sasabihin niya, itong anak ko na ito ay nakagawa ng kasalanan sa akin. Naging sakit siya ng ulo ko. Kaya kayo na ang humusga, kayo na ang bahala. Okay? Sabi niya, ang kanyang magulang mismo ang magdadala doon, tapos ang mga taong bayan ay huhusgahan siya sa pamamagitan ng life sentence. Hindi pala life sentence, death sentence. Ano yun? Naintindihan niyo ba yung death sentence? Amen. Sentensyado siyang mamatay. 27:16. Yan, mami, pakiharap. Deuteronomy 27 verse 16. Sabi niya, pag nasumpungan yung anak na yon, pag sinabing death sentence, ibig sabihin capital punishment yon. Pag pinatay ka. Okay? Sa Bible, may capital punishment. Tingnan nyo ha. 27:16. Tingnan natin. Para lang maintindihan natin kung gaano kabigat yung ginawa ng ama. Tingnan nyo. Okay. Sumpain ang sino mang hindi gumagalang sa kanyang ama't ina, sasagot lang ang sambayaran. Amen.
Yung buong kwento, Tijo, hindi dito. Sumpain lang. Actually, yung buong kwento, sinabi yun, sino mang matatagpuan na nagkasala laban sa kanyang magulang o lumabas tangan ay death sentence. Siya po ay babatuhin hanggang mamatay. So, ibig sabihin, pag ang magulang, dinala yung anak doon sa kapulungan na yon, handa na siyang kalimutan na siya ay tatay o nanay ng anak niya na yon. At yun ang totoo. Kaya nung nagkukwento yung ama dito, nagkukwento siya, sabi niya, sinalubong niya ito. Agad-agad niyang sinalubong. At siguro ito po ay nagbubukang liwayway o kaya ay ito ay sumisinag pa lang yung araw. Kaya marahil nakita siya ng maraming tao. And take note, bakit? Bakit ko sinasabi ito? Kaya yung ama dito nagmamadali na umuwi at talagang salubungin yung anak niya. At araw-araw pala niyang ginagawa. Kasi sa kanilang batas, ang isang anak na naggumawa ng isang kalapastanganan sa magulang ay pwedeng sentensyahan na batuhin ng oras na yun. Nag-guess yun? Pwede siyang masentensyahan na batuhin hanggang mamatay. Pero hindi mangyayari dahil yung ama ay agad-agad sumalubong. Ang ama ay agad-agad nanihinagkan ang kanyang anak. Kaya, hindi mo ba natin naisip yun? Sa halip na tayo maparusahan, pinili ng Diyos Ama na maparusahan yung kanyang anak para nang dahil sa atin. Inako niya ang ating mga kasalanan. Sabihin mo nga, praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon. Especially, yung ako, wala na akong ama, no? Pero alam niyo po, ako, limited ako, marami akong pagkukulang. Pero yung ating amang nasa langit, ito yung katangian niya. At yun ang dapat natin sineselebrate sa Father's Day. Although sineselebrate natin yung Father's Day sa mga tao, pero to the point na huwag natin kalimutan yung totoong ama natin. The first of all, sa lahat ng mga ay yung ama natin sa langit. I-celebrate natin yung kanyang kadakilaan sa ating buhay. Ano yung ginawa niya? Malayo pa lang ay hinihintay na tayo. Isinusuot niya ang pinakamagarang gamit. At ito, yung panglima, sinusuot niya yung singsing. Amen? Ipinapakita rito na ang Diyos ay nagbabalik ng otoridad na nawala. Pwedeng mawala yung otoridad o karapatan. Binigyan tayo ni Jesus ng otoridad sa bawat sumasalungat na puwersa. Okay. Sunod, sinusuotan niya ng sandalya. Sabi niya, halika kayo rito. Ang ama ay itiniwala sa anak ang malaking ministeryo. Ang pangangaral ng Ebanghelyo sa isang mananampalataya, ito ay nangangahulugan ng pribilehiyo. Sabi mo nga, privilege. Ang marinig mo, ang mensahe ng gospel na katulad nito, pribilehiyo. Ano ibig sabihin ng privilege? Ibinigay na libre, hindi mo karapatan. Right? Hindi ito karapatan. Ang karapatan yung pagiging anak. Pero yung marinig mo, yung magandang balita na mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Ama, isang pribilehiyo. Privilege. What a privilege. Alam mo, naintindihan niyo ba yung pribilehiyo? Okay, ang pribilehiyo, ako'y naging anak ni ganito, naging kamag-anak ko si ganyan. Privilege lang yun, na naging kamag-anak ko siya. Hindi ko pwedeng igiit. Ano yung right? Right ko, na ako ay may SS, ako ay magpe-pension. Yun yung mga karapatan. Right mo yun. Kaya mga kabataan, may mga right kayo. Pero ano yung privilege? May nagbigay ng espesyal na tao para sa iyo. Yan ang privilege. Kaya yung kaligtasan, privilege yun ng bawat isa na tanggapin ito. Amen? Amen? Kaya dapat pagpasalamat natin na tayo naligtas. Pagpasalamat, what a privilege. Amen? What a privilege na tayo nakarinig ng gospel. Good news na ang tao ay hindi na mapapahaba kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. What a privilege. Amen? Salamat. Yung kaibigan ko, sineron ako ng tungkol kay Jesus na siyang Panginoon at tagapagligtas. That is privilege. Amen? Amen? Amen. Isang pribilehiyo din. Nung matanggap ko si Jesus, ako ngayon ay nalipat mula sa sumpa patungo sa pagpapala. Isang pribilehiyo din na benepisyo ng kaligtasan ng pagtanggap natin sa Panginoon. Okay. Kasunod, sinuotan siya ng sandalyas. So, ang sandalyas ay gospel, is all about sa pangangaral ng Ebanghelyo. At ang nangangahulugan ng pribilehiyo ng paglakad na may ganap na relasyon sa banal na salita. At mababahagi mo rito sa iba.
sinabi ni Apostol Pablo na kailangan natin suotan ang ating mga paa ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ephesians chapter 6 verse 15. Nandyan po ba kayo? Yan. Ang huli, bago tayo matapos, pinanunumbalik ang kagalakan. Ni-restore nga yung ating joy. Sabi mo nga, restore our joy. Yan. Alam mo, dumating na sa punto ng buhay ng isang anak na dahil sa kawalan, ubos na yung savings niya, ubos na yung laman ng ATM niya, marahil wala na siyang natitirang pera. Remember, binigyan siya ng magandang pribileyo ng kanyang ama dahil kinuha niya yung kanyang mamanahin. Ama, ibigay niyo na po. So binigay na lahat sa kanya. Lahat ng mamanahin niya na sa kanya na. Kaya lang, sabi ng Bible, siya ay nagpunta sa malayong lupain at ginasta. Nagpakasasa sa bisyo. Okay? So, dahil dyan, nawalan siya ng pera. Pero alam po ninyo, pag wala ka ng pera, minsan malungkot ang buhay dahil walang pera. Tama? Kung minsan, masaya ang buhay kasi meron kang pera. Pero alam mo, kung totoo kang Kristiyano, kung totoo ka na sa Panginoon na, ang totoong nagpapasaya sa atin, hindi pera. Pero masarap din may pera. Makakapunta ka sa mall, makakabili ka ng gusto mong ibilhin, at makakakain ka ng gusto mong kainin. Kaya ang iba, malungkot pag walang pera. Pero ito po ang maganda. Ipinalik ng Ama ang katuwaan o kagalakan sa buhay ng batang ito. Sabi niya sa verse 23, at tayo'y magsikain at mga katuwa. Mga katuwa. Malalim yung version dito, si King James. Sabi na tayo'y magsikain at mga katuwa. Ibig sabihin ng katuwaan, joy, kagalakan sa tahanan, merong kainan at merong yon, sayawan at katuwaan. So, ang buhay sa kaharian ay dapat puno ng kagalakan at ito ay kinatawan ng pagsayaw. Ngayon, yung joy na yan, ninanakaw ng kaaway. Ninakaw ng kaaway dahil nalayo tayo sa Panginoon. Tingin kayo kay Pastor. Ang totoong kagalakan ng isang anak ay yung nasa bahay siya ng Panginoon. Amen. Sabi ko kanina, your home. Welcome. Dapat maramdaman natin na welcome ka sa home ni God. At dito sa family nito, your home. At ang kagalakan natin dito ay maipanumbalik sa atin. Amen? Okay, napakaganda ng kwentong ito. Isang kwento ng punong-puno ng kagalakan. Punong-puno na nag-uumapaw ng kagalakan na hindi mo pa naranasan mula noon. So, ini-imagine ko lang, sabi dito, na ibalik ang kagalakan sa tahanan. Ano ulit? Na ibalik ang kagalakan sa isang tahanan. Kailan nagkakaroon ng ganap na kagalakan? Kapag may isang nanunumbalik sa kaharian ng langit. Amen? Amen? Kaya pag lumalayo ka, tapos nararamdaman mong lumalayo ka, nalulungkot yung iniiwan mo, naiwanan mo. Pero maibabalik lang yung kagalakan nito kapag tayo po ay nanumbalik na sa bahay ng ating Ama. Amen? At dahil dyan, sabi niya, mayroong kagalakan, mayroong nag-uumapaw na kagalakan, at mararanasan ito, at mapupuno ang tahanan ng totoong joy. Amen? Joy! Amen? Natutuwa ang Panginoon. Kaya pag umaalis tayo, nalulungkot ang tahanan. Pero kapag mayroong bumabalik, masaya ang tahanan ng Panginoon. Nararamdaman mo ba tayo? Ngayong umaga? Amen? It's full. Kaya dapat full house tayo para ang joy ay full joy din tayo. Magkakaroon ng tunay na kagalakan sa bawat taong nagbabalik loob sa kanyang Ama. Isang buhay ng pagtutuwid, pagbabago, at pagbibigay. Isang estilong buhay na binago, mararanasan mo ang masaganang buhay sa piling ng Panginoon. Tanong, dumating na sa buhay mo ngayon ang kagalakan at pagliligtas. Dumating na ba? Sabi ni Jesus, sa araw na ito ay patutunayan at tutuparin ni Jesus ang kanyang sinabi sa iyong buhay at sa ating buhay. Ikaw ay palayaing lubos. Buksan mo ng maluwag ang iyong puso at magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hingin sa Diyos na ikaw ay palayain.
ng lubos. Amen? So, nung oras na yun, nung lumabas na siya, marahil marami pa siyang, may amoy sigarilyo pa siya, amoy alak pa siya, whatever. Dahil siya po'y naghihirap, may bisyo pa siguro siya. Pero, amoy kaning baboy. At hindi kaigaya, hindi ka-entertain. Pero sabi niya, dinagkan siya ng ama. At sabi niya, oh, you're home, anak. You're home now. At dahil doon, sabi niya, ibinalik sa kanya yung magandang magagarang damit, binagay siya ng singsing, and then ibinalik yung sandalyas. Tapos sabi niya, oh, halik kayo, magsaya kayo, patayin ang mga guyang pinataba. Nang sa ganon. Actually, kung alam natin yung kwento, nagselos yung isang anak dahil hindi, sabi niya, ama, hindi mo naman ginawa sa akin yan, ha? Bakit sa kanya? Niloko ka ng anak mo na yan. Sabi niya, lapastangan yan, maraming ginawa yan. Sabi niya, hindi na dapat yan. Kaya nagkaroon ng selos, Pero talagang totoo ito, ang Panginoon kasi, natutuwa siya sa isang pagbabalik. Amen? Natutuwa siya sa isang pagbabalik loob ng isang kaluluwa para sa kanya. How I appreciate. Sabi nga ng kanta, how marvelous, how. Ito na yung sinasabi ko sa Real. Deuteronomy 21 verse 18. Kung matigas ang ulo at sumail ang isang anak at ayaw makinig sa kanyang magulang, sa kabila ng kanilang pagdisiplina, siya'y dadalhin ng kanyang magulang sa pintuang bayan at ihaharap sa pinuno ng bayan. Ang sasabihin nila, matigas ang ulo at sumail ang aming anak na ito. At ayaw makinig sa amin. Siya'y lasengo at nilustay ang aming kayamanan. Pagkatapos babatuhin siya ng taong bayan hanggang mamatay. Brad, sis, lahat tayo ay sentenced to death. Kasi one moment in time, naging suwail din ako bilang anak. Tama ba ako? Para sa akin, sentenced to death din ako eh. At alam ko, guilty tayo sa kasalanan ito. Sabi niya, verse 21, pagkatapos babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Doon na sa ililibing. Ibig sabihin, yung bayang Israel, 2 milyon yung magbabato sa kanila. Ang punto ng Panginoon, ayaw niyang pamarisan gumagawa ng mga ganito na kalapastanganan sa kanyang mga magulang. Kaya gusto ng Panginoon ibaon sa pamamagitan ng pagbato. Imagine mo, 2 milyon babato. Kaya mababaon talaga. Ganyan ang inyong gagawin sa masamang tulad niya. Mapapabalita ito sa buong Israel at matatakot silang tumulan doon. Nakikinig kayo? So kaya pala, ang ama sumalubong na agad doon sa anak. Baka umabot sa panahon na batuhin yung anak niya na wala siya. Pwede? Is there any sense? May dating ba sa atin yan? Very special ang tingin sa atin ng ama. Amen? Sabi mo what a marvelous, what a glorious. Yan. Pero hindi niya tinignan kung mabaho ka, hindi niya tinignan kung anong kasalanan mong ginawa. Basta nagbalik loob ka na, sabi na tapos na lahat yan. Pero yung hapon sa atin ngayon, willing ka na bang iwanan ang dati mong buhay? At na-appreciate, sino dito nakaka-appreciate ng ginawa sa atin ng Ama? Sino naman walang dating sa'yo? Narinig mo na ngayon yung pagmamahal ng Ama, wala naman dating sa'yo. Eh ano ngayon? Hindi ikaw ang kinakausap ng Panginoon kung gano'n. Pero para sa akin, sobrang, sabi nga, how audacious, glorious and miraculous way of love. Why? Ano stubborn love na tigas ulo natin. Iniwan lang naman niya ang 99 at hinanap kanya na nag-iisa. Bagamat nag-iisa ka, hinanap ka pa niya. Di ba special ka? Sabihin mo nga sa katabi mo, special ka. Special child. Ibig sabihin lang yan, na-appreciate natin yung pagmamahal ng isang ama. What a Father's Day celebration today. Amen. Palakpakan ka natin ang Panginoon. Ano yung sabihin niya? Basta, simple lang, katulad ng mga illustration ko kanina. If you feel guilty of sinning, do not shy. Feel at home. Amen? Feel at home. Kahit ako nagkakamali, hindi kita i-judge. Kahit ako nagkukulang. Pero yung Ama natin sa langit, hindi tayo i-judge. Amen?
Sino nagpapasalamat? Meron tayong isang daddy. Big Daddy. Amen. Big Daddy Jesus. Na laging bukas ang langit. Binuksan niya ang langit. At nagsabi niya, you're always home. Amen. You're always home. Welcome kayo lagi sa LFCI. Amen. Palapakan natin ang mga Panginoon sa umaga. Thank you, Lord. Wow, marvelous. How wonderful is my Savior for me. How wonderful, how marvelous. Sino ngayong umaga, naramdaman mo na yung pagmamahal ng Panginoon? Tinawag ka na niya mula sa malayo, mula sa kasalanan, balik ka na. Ngayon, ikaw naman, tayo naman ngayon magre-response. Lord, ano yung response na natin? Actually, may mga pagkakataon, may mga senaryo sa buhay ko. Ang dami nang natanggap, marami ng mga bagay na nangyari. Pero nagkaroon na ba tayo ng serious na Lord, grateful talaga ako sa iyo. Sino sa inyo meron ng ganyang desisyon? Lord, I am great. Sabi niya, ano tawag dyan? Bigat na tayo dyan. Always grateful. You are grateful. My eyes so dear. And you did not wait for me. Sabi dito, how marvelous, how wonderful, and my song will ever be. How marvelous. He took my sins and my sorrows. He made them His very own. He bore the burden to Calvary. He suffered and died for me. Pakihanap itong lyrics ng kanina. How marvelous, how wonderful, and my soul ever be. How marvelous, how wonderful. Pag sinabi natin marvelous, ilagay mo ganyan yung heart na malaki. How marvelous. Ang wonderful, taas mo yung dalawang, yan. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows. He made them His very own. Inangkin niya yung sala natin. He bore the burden to Calvary. He suffered and died for me. Amen? Sabihin mo nga, how marvelous, how wonderful, and my soul shall ever turn for me. Ganda rin ang lyrics nito, forever grateful. Sino sa inyo forever grateful ka? Sabihin mo, I'm forever grateful! Hallelujah! Tatapos na ako. Sabi niya, you did not wait for me to draw nigh to you. Hindi mo ako hinintay para makalapit sa'yo. Inunahan mo pa ako. Tama yung kwento kanina? Inunahan ka niya, sabi niya. But you clothe yourself in frail humanity. Nagpakatao siya, sabi niya. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, son, you're home! Amen? Palakpakan natin. And I'm forever grateful, Lord, to you. Forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you come and you came to seek and save the lost. Sabi niya, siguro, alam niyo yung kanta, kaya ba natin patugtugin na, Joseph? You did not wait for me to draw nigh to you, but you clothe yourself in frail humanity. Hallelujah. Hallelujah. Forever grateful. Sabi ko, I'm forever grateful. Hallelujah. Forever grateful. Kanta na buwan, kanta na. Hallelujah. Praise God. Sino sa inyo natutuwa? Alam mo, yung ating Amang sa langit, sobrang magmahal. Hallelujah. Sobrang magmahal. Grabe kong magmahal. Lagi tayong hinihintay. Pwede bang ibalik natin sa kanyang lahat ng kapurihan? To you, but you clothe yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you. Wait for me to cry out to you. But you let me hear your voice. Calling me. Sabi mo nga, I'm forever grateful.
God, you came to seek and save the lost. Seek and save the lost. Habang inaawit natin to, pagbubulay-bulayan natin, pagmamahal, kung gaano kasagana ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Ako mismo, grateful ako kay Lord. Nagpakasama-sama, nagpakalayo-layo, pero nakabalik pa rin ako sa Panginoon. At yun ang gusto kong mensahe ngayong umaga. Yung God natin is a big God. Bukas lagi ang kanyang mga kamay para i-welcome tayo. Hindi para husgahan, para kamahalin at proteksyonan. Hallelujah. Your course and calling to me, forever grateful, forever grateful to you. I'm forever grateful to the cross, and I'm forever to you that you gave to seek and save the lost. Pakiulit, hanapin mo yung Steve Kuban. I'm forever grateful din, Steve Kuban. Hallelujah. At alam ko po, lahat tayo ay mensaheng katulad nito. Sino sa inyo, mahal na mahal nyo ang Panginoon sa umagang ito? Palampakan natin si Lord. Pwede ba tayo lahat dito ngayon? Sabi mo, I'm forever grateful, Lord! Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, sabihin nyo, malakas na panalangin, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa pagmamahal na kahit ako'y makasalanan, malayo sa iyo, tinatanggap mo ako. Maraming salamat na kahit ako ay hindi karapat-dapat, ginawa mo pa rin akong karapat-dapat. Salamat, namatay ka para sa akin. Tinatanggap mo ako kahit ako'y makasalanan. Pakiulit, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabi natin, did not wait for me. True night to you. You clothed yourself in frame humanity. You did not wait for me. What a truth. You did not wait for me. To cry out to you. To let me hear your calling. Your voice calling me. And I'm forever grateful for the cross. Hallelujah. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you, Lord, that you gave. Pakihinahan ko, pakihinahan. Gusto kong maramdaman ninyo, napaka-special ng Sunday na ito. Ngayon lang, pwede mong iparamdam sa Panginoon. Nag-iisip ako ng tao na gagawing mensahe kagabi. Pero alam mo, nag-turn up ako, lahat ng taong naisip ko may kapintasan. At natuwa ko dahil pinaisip sa akin ng Panginoon, ngayong umaga lang, ang tanging walang kapintasan na tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Na maging modelo nating lahat. Na pwede kang anytime na kapag tayo'y nalalayo, na pag tayo'y nahihirapan, na kapag tayo ng problema, pwede kang lumapit. Pwede kang makalapit. Pwede kang lumanta. Pwede kang makapasok. Sapagkat sabi na nahati na ang namamagitang tabi. Kaya sa umaga ito, welcome natin ang Holy Spirit. Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon ngayong umaga. I-welcome mo ang pagmamahal ng Panginoon sa itaas mo ang iyong kamay. Sige, yakapin ka ng Panginoon ngayong umaga. Let the presence of God, kapag nagawa na natin yung condition ng repentance, ayun, dadating ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pagmamahal. I bless you, every one of us today. Bilang aking mga kapatid sa Panginoon at sa pananampalataya, niyayakap ko kayo ng pagmamahal. You are enclosed with my love. You are enclosed with my protection.
and my ability to pray. Hallelujah. Hallelujah. In spite of my weaknesses, mahal kita sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, gusto kong sabihin din sa iyo, you're always welcome. Your home, lagi mong maramdaman na kapag nandito ka sa tahanan ng Panginoon, your home, dito ay tanggap ka. Dito ay welcome ka. At lagi, huwag kang mag-iisip na isipin mo, hindi ka mahal. Nagkakamali kami, nagkukulang kami. Pero ang Panginoon, mahal na mahal ka. At lagi niyang gustong ipadama sa iyo ngayon. Ano man ang kapalit, maging problema, sitwasyon at mahirap, nandito ang pagmamahal ng Panginoon. Hallelujah. Pray, pray, pray. Pray. Thank you, Lord God. Salamat. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the love. Pwede bang ipag-pray ko yung mga father o mga tatay na nandito? At pagkatapos ko sila ipag-pray, sila mismo ay pwede natin puntahan, pwede natin sila i-hug, pwede natin sila i-bless, at i-bless nila kayo spiritually. Amen? Sige tatay, mga tatay dito kayo sama. Yes, Lord. Hallelujah. Bilis, mga tatay. Bilis. Yan. Alam mo na ikaw ay tatay. Yan. Alam mo na ikaw ay may anak, tatay ka. Although kahit minsan wala ka pang anak, pero alam mo, meron ka ng ikinukonsib, ano? Ang pinaglihi sa kalooban mo. You're a father. So, mga tatay, kapag ako tatay, there's still some time na hindi tayo na-appreciate, na isa sa tabi ka, wala kang masyadong appreciation or recognition, usap natin yung pero yung time na ito, ikaw, gusto ko sabihin sa iyo, larawan ka ng Ama natin sa langit. Amen? Kung nauubusan tayo ng pasensya, nauubusan tayo ng pag-ibig at pagmamahal, humingi ng tulong sa Panginoon. At igagawad ng Panginoon ang pagmamahal na sa atin. Amen? Amen. Sabay-sabay tayong lumapit. Taas natin yung ating kamay para sa kanila. Aming Ama, salamat po sa mga tatay na nandito ngayon. Sinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Limitado kami sa aming mga kaalaman. Limitado kami sa mga material at mga physical na bagay, Panginoon. Wala kami, tapos kami sa mga idea at mga ideology ng sanlibutan. Pero lang ang meron kami, yung puso na galing sa iyo, yung pusong nagmamahal. Kaya kung kulang kami, mihingi kami ng tulong sa iyo, Panginoon. Ipinapanalangin namin ang mga tatay na nandito ngayon, Panginoon. Katulad mo, maging tulad ka namin, Panginoon, na laging bukas ang aming palad. Na lagi kami, Panginoon, na naghihintay. Na lagi rin kami, Panginoon, na nakaabang para ibihis yung aming mga pagpapala at bendisyon para sa iyong mga anak. Dalayan po namin, kasiyahan mo kami na lagi kaming magpatuloy kahit kami nadadapa, kahit kami nalulungkot. Kung minsan, kami naman, Panginoon, ay nahihirapan. Ano bang karamdaman na meron kaming pinagdudusahan? Tulungan mo kami na maalis sa sumpa ng karamdaman, Panginoon. Salamat. Today, we celebrate the Father's Day. Ikaw lang yung Father na naging Father talaga sa aming Panginoon. Salamat po, paramdam mo sa aming lahat, yung iyong pagmamahal, yung dakilang pag-ibig, Panginoon, ang nawalang hanggan, unconditional. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen. Salamat po. Happy Father's Day sa inyo lahat. Mula kay Kuya Jim, kay Kuya Tony, kay Kuya Pepe, kay Kuya Restige, kay Onyx, kay Kuya Jim. Congrats, BB, yan. Kay Kuya Joel, kay Kuya Jo, kay Kuya Temi, kay Toto, Joel, maging pag-sosyante, tsaka si Kuya Edwin. Mabuhay tayo lahat. Magandang araw sa inyo lahat. Pwede ba kayo lumapit? Celebrate natin yung magsaya tayo. Amen. Yan. Sabi mo, God, thank you, nandiyan ka pa. Yan. Kung may time kayo mamaya, dalhin niyo sila sa Jollibee. O kaya, sa ihaw-ihaw. Yan. Kung may time kayo, yan. Let's celebrate Happy Father's Day. Thank you very much. Yan. Talaga. Meron. Nakahanda talaga. Napaka-sweet naman. Sana all. Thank you very much.
Happy Father's Day sa inyo lahat. Thank you, thank you. Ang sabi ko, lapitan niyo yung mga... Tataliyak ka naman. Ipapuwit lang. May program